Magandang araw mga bata. Magandang araw po. Kamusta? Okay lang po. So ngayong araw, samahan nyo kaming talakayin ang paghahanda ng pagsulit na batay sa performance. So tara! Paghahanda ng pagsusulit na batay sa performance. Nangangailangan ng pagpapamalas ng namamasid na kasanayan o pagbubuo ng isang produkto. Ang pagtatayang batay sa performance, ang pagsusulit na batay sa performance ay tinatawag ding autentiko o alternatibo sa lapis at papel na pagsusulit. Mga pamamaraang ginagamit sa pagtayang batay sa performance. Una, limitado. Target nito ang ilang kasanayan lamang at maaaring mangailangan ng maikling sagot. Halimbawa, pagbuo ng graph, pagsagot ng mga tanong hingil sa balita sa pahayagan. Pangalawang pamamaraan, extended, komplikado, nangangailangan ng maraming impormasyon, may integrasyon ng iba't ibang disiplina. Halimbawa, pagbubuo ng plano sa segregasyon ng basura, pagsasagawa ng katutubong sayaw. Mga bata, yun lang po para sa aking parte. Masusunod na uulat ay si Teacher Charlie. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Kadungog Charlene Medijos at ngayon ating tatalakayin ang materya sa pagpili at pagbuo ng pantayang batay sa performance at paano matataya ang performance. Ang mga kriteria sa pagpili at pagbuo ng pantayang batay sa performance ay mahalaga upang masiguro ang patas at epektibong pagtataya ng kakayahan ng mga mag-aaral. Una ang pagiging authentic. Ito ay tumutukoy sa pagiging tunay at totoo ng mga gawain at pagsusuri na isinisagawa ng mag-aaral. Dapat itong magpakita ng orihinalidad at personal na pag-unawa ng mag-aaral sa naipinapakita niyang kakayahan. Halimbawa ay ang pagbuo ng orihinal na tula. Sa halip na mag-recite lamang ng mga tula ng iba, ang paglikha ng sariling tula ay nagpapakita ng personal na pag-unawa at pagpahalaga sa wika at kultura ng bansa. Ang pangalawa ay ang pagsukat ng iba't ibang kasanayan. Ang kriteryang ito ay naglalayong masukat ang iba't ibang aspeto ng kasanayan ng mag-aaral. Ito ay nagbibigay diin sa pagtukoy at pagpapahalaga sa iba't ibang kakayahan at talento ng bawat mag-aaral. Halimbawa, isang pasulit na naglalaman ng mga tanong hinggil sa pag-unawa sa mga maikling kwento o pagbuo ng sanaysay. Ang pangatlo ay ang kakayahang maisagawa at matutuhan. Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng mag-aaral na maisagawa ang mga itinuturo sa kanya at ang kanyang potensyal na pag-unlad at pagpapabuti sa sarili. Halimbawa, ang pagbuo ng isang dokumentaryo o pagsasagawa ng isang dula na nagsasalamin sa kultura ng bansa. Ang pang-apat ay ang pag-score. Ang pag-score ay ang proseso ng pagbibigay ng marka o grado sa pagtataya ng performance ng mag-aaral. Ito ay mahalaga upang maipakita ang antas ng tagumpay ng mag-aaral sa isang partikular na gawain o pagsusulit. Ang lima ay ang kawalan ng kiling sa katayuan ng mag-aaral. Ang kriteria ito ay nagpapakita ng pagiging patas at walang kinikilingan sa pagtaya ng performance ng mga mag-aaral. Dapat itong magbigay ng pantay na pagkakataon sa lahat ng mag-aaral na maipakita ang kanilang kakayahan. Sa pamamagitan ng pagtutok sa mga nabanggit na kriteria at pamamaraan sa pagtataya ng performance, mas magiging epektibo at makabuluhan ang proseso at ng pagtuturo at pag-aaral sa mga mag-aaral. Ngayon, dadako naman tayo paano matataya ang performance. Una, kilalanin ang kasanayang maipamalas ng mag-aaral. Bago simulan ang pagtataya, mahalaga na kilalanin ang mga kasanayang nais ipamalas ng mag-aaral. Ito ay nagsisilbing gabay sa pagbuo ng mga gawain at kriteria ng pagtataya. Pangalawa ay ilarawan ang gawain, materyales at panahon ng pagsasagawa.
Dito, kailangang isalaysay ng detalyado ang gawain na kailangang isagawa ng mag-aral, ang mga materyales na kanilang kailangan at mga nakalaang panahon at deadline para sa pagsasagawa ng gawain. Tatlo ay ihanda ang rubric para sa pag-score. Bago ipatupad ang pagtataya, mahalaga ring ihanda ang isang rubric na naglalaman ng kriteria para sa pagmamarka, ang antas ng pagsasagawa o proficiency level at ang katumbas na score o marka para sa bawat kategorya. Magandang araw mga bata, at ako naman si Maria Princess C. Cadalso, at ang tatalakayin natin ngayon ay ang rubrics. Rubric. Ano nga ba ang rubric? Ayon kay Taggart 2003, ang rubric ay isang hanay ng mga pamantayan sa pagmamarka ng produkto at proseso. Ito ay isang patnubay sa pagmamarka na nagtataglay ng mga patunay o ebidensya hinggil sa kung anong lapat at pagproproseso ang ginagawa ng isang mag-aaral para sa pagsasagawa ng isang gawain. Ang rubric ay isang patnubay o ebidensya hinggil sa kung paano minarkahan ng guro ang mga gawa ng mga mag-aaral. Ito ang nagiging gabay ng guro sa pagbibigay ng grado para sa output ng mga estudyante. Ano nga ba ang tanging layunin ng isang rubric? Ang layunin ng rubric ay magbigay ng malinaw na gabay at patnubay sa pagtatasa ng pagganap, pag-unlad, at kahusayan ng isang individual. Ito ay naglalayong magdulot ng patas, objektibo, at epektibong proseso ng pagtatasa. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Cadalso Ngayon Bordo, ang mag-uulat tungkol sa mga uri ng rubric. So ngayon ay ating tatalakayin ang dalawang uri ng mga rubric na kadalasang ginagamit. Okay, so ang unang rubric na ating tatalakayin ngayon ay ang tinatawag na analytic rubric. Ang analytical na rubric ay naglalaman ng hiwa-hiwalay na kriteriya para sa bawat aspeto ng gawain. Ito ay nagbibigay ng detalyadong pagtatasa sa bawat bahagi ng gawain. So halimbawa, sa makikita nyo sa inyong screen, ang rubric na iyan ay isang halimbawa ng isang analytical na rubric. So kung inyong mapapansin, ay talagang iniisa-isa nito ang bawat kriteriya na ibinibigay. So may mga kriteriya dito, nilalaman, mga larawan, nilalaman na base sa tunog, teknolohiya, pag-i-edit o transisyon, paggamit ng oras sa klase, at paggamit ng oras sa klase. So, yan ang mga kriteriya na ibinibigay. At dito sa ibabaw ay makikita mo ang mga katumbas na puntos. So, bawat kriteriya ay may puntos na ibinibigay. So, halimbawa, ang iyong guro ay magbibigay ng isang presentasyon. So, ang gagamitin niya na rubric ay itong analytical. So, this rubric ay magbibigay ng gabay para talagang mabibigyan na ng patas na pagmamarka ang kanyang mga mag-aaral. So halimbawa, ay bibigyan niya ng 4 na puntos ang presentasyon ng kanyang mag-aaral. So kapag ang presentasyon ay makikita niya dito. So base dito sa description na nakalagay. So every criteria is na ay description niya gihatag para mas guided po dili lang ang maestra kundi also ang mga estudyante para dili sila mag-wonder kung for example ang gihatag nga puntos sa iyahang teacher is 2 or 2 puntos lamang ang ibinigay ng kanyang guro sa kanilang presentasyon. So hindi magtataka, dili mag-wonder ang mga estudyante kung anong maura ng ilang puntos. So by the description nga gihatag sa guro, sa teacher, so makahibalo sila nga maudi ay ngayong ani. So naa pa sila dapat i-improve. So maka-reflect sila ba ilaha pang mas mapanindot in the future presentations pa pod. So naa sila guide kung asa nila dapat i-improve ang ilaha nga presentation, kung asa sila dapit nagkulang. So this rubric is a very good rubric. Talagang napakaganda nito sa pagbibigay ng marka sa mga mag-aaral. Bilang isang guro kasi, kailangan natin na patas yung pagmamarka, hindi yung
binibigyan mo ng malaking puntos dahil lang sa maganda yung presentasyon, maraming nai-entertain ikaw, pero hindi dapat yung ganyan. Kailangan may mga basihan ka, may sapat ka na ebidensya na mapapakita mo sa iyong mag-aaral kapag ito yung magtatanong sa kasi hindi magiging makatwiran yung pagbibigay mo ng puntos o marka kapag yung binibase mo lang ito maganda kasi ano nai-entertain ka, tapos maganda yung kanilang pagdadala ng kanilang sarili. Halimbawa, ikaw ay nagpagawa sa kanya ng roleplay, ng isang roleplay. So, ikaw ay nasiyahan sa kanilang presentasyon, ngunit, ang kanilang content ay hindi angkop sa binibigay mo. So, kailangan talaga na mayroon kang sapat na criteria, or dapat may criteria ka na magbibigay ng gabay sa'yo sa pagmamarka ng kanilang presentasyon. Hindi yung basta-basta ka lang magbibigay ng marka. If feel lang nimo hatagan siya ingana sila o dako nga grado, so hindi dili dapat ingana. So dapat fair ta and sa ato ang mga mag-aaral para mas ma-improve ang ilahang nga kaugalingon, because as a guro ang atong goal is para mas mo grow sila, makat-on sila. So unsa man nila pagkakat-on if dili sila ma-aware sa kung asa man sila dapat nga area, kung asa dapat ng area nga kailangan nila nga i-improve. So this analytical na rubric, it helps a lot sa teacher pod and also the students nga para mas guided sila kung asa nila dapat i-improve ang ilahang nga presentation or ang ilahang project or whatever nga gipagama sa teacher in the future. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawa at panghuling rubric na ating tatalakayin. Ito ay isang uri ng rubric din na tinatawag na holistic rubric. So, ang holistic rubric ay nagbibigay ng pangkalahatang pagtatasa sa kabuuan ng gawain. Ito ay nagbibigay ng isang pangunahing kategorya o antas ng pagganap. So, halimbawa, ang halimbawa ng rubric, ng holistic rubric ay makikita sa inyong screen. So, dito sa holistic rubric, kung inyong mapapansin, ay giusara niya ang paghatag og grado. Like, dili pareha sa analytical na rubric nga, kada criteria is naa siya exact point nga gihatag. Naa siya mga exact nga mga puntos, like 4, pag masulod ni siya dito, naapoy mga description. Then sa holistic rubric or sa holistic rubric is giusa na. So, halimbawa, bibigyan ng isang puntos lamang kapag nagbabasa ng pangunahing salita. Halimbawa, kasi ang rubric na ito, nakikita nyo sa screen, ay isang rubric for reading sa pagbabasa. So, halimbawa, ang guro ay magpapabasa ng kanya mag-aaral. So, gagamitin niya ang rubric na ito. Halimbawa. So, bibigyan niya ng 4 na puntos kapag nakikita niya na nagbabasa ng teksto sa tamang bilis ng antas ng grado. Nagbabasa ng pangunahing mga makabuluhang grupo sa salita at may angkop na ekspresyon. Nakikilala ang mga pagkakamali at bumabalik upang ituloy ang mga ito. So kung makita na niya, kana ang mga paglarawan o kana ang mga description niya nakasulod sa rate number 4 sa pang-4 na puntos, tay ibibigay niya ang 4 na puntos sa kanyang mag-aaral. So, kung hindi naman yan, merong mga kaunting pagkakamali sa pagkakabasa ng kanyang mag-aaral. So, lantawon na sa teacher or lantawon na sa guro kung asa dapit siya nagkuan, ang iyahang basihan pag-grade is kaning rubric. So, it's either iyang hatagan og 3 or 2, depende kung asa nasulod ang performance sa bata. Okay, so yun lamang po ang dalawang uri ng rubric na ating tinalakay ngayong hapon. Una ay ang analytical na rubric at ang holistic na rubric. So, ang kaibahan na dalawa ay ang analytical na rubric ay inisa-isang bawat kriteriya. So, may mga angkop na puntos na ibinibigay based sa description also. And sa holistic na rubric ay giusa na siya. Ito ay nagbibigay ng pangkalahatang pagtatasa o na based sa performance ng mga bata.
Magtatapos ang ating talakayin ngayong araw at sana'y may natutunan kayo sa ating aralin ngayon. Yun lamang po at maraming salamat.